Good morning, church! Sige, inanayahan ko po ang lahat na tumayo. Sige po, and I may ask everyone na ihanda po natin ang ating mga puso, ang ating mga kalakasan, as we praise our God who deserves praises from every heart, every home, every nation, and every tribe. Amen? Amen! Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All the treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love, unrestrained. This is our God. Every tribe sing, Ayo, Ayo, where you are. 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 Every tribe will see your glory. Yes, Lord. Every nation bow before you. All the treasures turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love, unrestrained. This is our God. Every tribe sing, Ayo, Ayo, where you are. 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 There is no one like you, Lord. There is no one like our God. 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 Wala kang katulad, oh Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Wala kang katulad, oh Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love, unrestrained. This is our God, this is our God. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love, unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love, unrestrained. This is our God. Every tribe sing, there is no one like our God. 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 Hallelujah, there is no one like you, Lord. And we will continue to praise you with every breath that we have. Hallelujah.
out of the darkness. I'm walking in this marvelous light. Rejoice, rejoice, let everything that has breath. Rejoice, rejoice, let everything that has breath. And again I say, rejoice, rejoice. And again I say, rejoice. We are a nation, a royal priesthood. We glorify and bless your name. Oh, what an honor, oh, what a privilege to lift you up and give you praise. To lift you up and give you praise. To lift you up and give you praise. Rejoice, rejoice, let everything that has breath. Yes, Lord. Rejoice, rejoice, let everything that has breath. Because you are worthy, God, you are mighty, Lord, you are awesome and holy and great. Rejoice, rejoice, let everything that has breath. And again I say, rejoice, rejoice. And again I say, rejoice, rejoice. Never gonna stop, never gonna stop, never stop giving you praise. I'm never gonna stop, I'm never gonna stop, never stop blessing your name. I'm never gonna stop, never gonna stop, never stop giving you praise. I'm never gonna stop, never gonna stop, never stop blessing your name. I'm never gonna stop, never gonna stop, never stop giving you praise. I'm never gonna stop, never gonna stop, never stop blessing your name. Rejoice, rejoice, let everything that has breath. Rejoice, rejoice, let everything that has breath. Because you are worthy, God, you are mighty, Lord, you are awesome and holy and great. Rejoice, rejoice, let everything that has breath. And again I say, rejoice, rejoice. And again I say, rejoice, rejoice. And again I say, rejoice, rejoice. And again I say, rejoice, rejoice, rejoice. Hallelujah. No one deserves all the praises but you, oh God. Yes, Lord. Hallelujah. We continue to rejoice because of you, Jesus. Yours is the glory and honor alone, oh Father God. You made a covenant with me, signed by the blood that still speaks. Now I'm forgiven, I'm called righteous, I'm made clean. There on the cross at Calvary, you gave it all to purchase me. You are the Savior and the God who set me free. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life I will give you praise.
to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. You made a way for me to enter to your holy place forever. Now I am here and I am covered. I found peace. Into your likeness you transform me, making me holy like you're holy. No longer I who live, but Christ who lives in me. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. You bring freedom to the captives, good news to the poor, healing to the broken, and joy to those who mourn. You turn ashes into beauty, the ruins you restore. I am a testimony of the goodness of the Lord. You bring freedom to the captive, good news to the poor, healing to the broken, and joy to those who mourn. You turn ashes into beauty, the ruins you restore. I am a testimony of the goodness of the Lord. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. Because of Jesus, I have been changed. Because of Jesus, I have been changed. Yes, Father, indeed that you are a great God, and we continue to praise and honor you alone, O Father Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
the greatness of our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Come on, church. Let's sing this song sa pamamagitan lamang ng ating mga boses. Let's declare the greatness of our God. Hallelujah. How great is our God. Sing with me, how great. Remember the greatness of God in your life. Everything that is in you, it's because of Jesus. It's because of God. That's how great our God is. It's, hallelujah. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Oh, you are great, Jesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Oh, you are great, Lord. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Oh, we sing hallelujah. God is great. God is God is great. Yes, Jesus, you are great, God. Yes, Lord. Yes, Jesus. Indeed, O Father, that everything in heaven and on earth, Lord Jesus, it's because of you. And truly, yours is the greatness, is the honor and the power and the victory. In Jesus' name, everybody says, amen and amen. Hallelujah.
Praise God, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Napakadakila ng ating Panginoon Diyos. Amen ba tayo doon? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Amen. Isang magandang bagay na nagbibigay tayo ng pasalamat sa ating Panginoon sapagkat noong nakaraang Sunday ay maganda, very successful yung ating anniversary. So ito yung pagbibigay natin ng honor sa ating Panginoon. At nagpapasalamat rin tayo at kami, mga nabigyan ng gift of appreciation ng music ministry sa ating mga pastor, sa inyong lingkod, kay Brother Lino. At purihin ang Panginoon sa buhay ng ating music ministry at nagpapasalamat tayo sapagkat ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip dahil lamang sa ating Panginoon Diyos. Amen. The message for today of our God is in search of reality and truth. Okay. Medyo parang nabibighani tayo sapagkat mayroon tayong gustong i-search. Kung tatanungin po natin yung sarili natin, are we in the state of reality and truth? Amen. So inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo at tayo po ay magbabasa ng ating banal na salita in reverence sa pagbabasa ng ating the Word of God. So I'm reading in the New King James Version. Pakisamahan lang po ako sa pagbabasa. Amen. Beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to the basic principles of the world, and not according to Christ. For in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily, and you are complete in Him, who is the head of all principality and power. Amen. So, manalangin po tayo. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa inyong banal na salita. We invite the Holy Spirit to be in this place. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat you always enfold us, O Lord God, with your love. And we thank you, O Lord God, as you give us guidance, as you give us wisdom sa pag-aaral namin ng inyong banal na salita. Maraming salamat sa pagpapala mo ng iyong banal na salita. Maraming salamat sa sustansya ng iyong salita na ipagkakaloob sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen and amen. Maraming salamat po. Pwede na po tayong umupo. So, ito po yung mensahe ng ating Panginoon, in search of reality and truth. Si Apostle Paul po ay naging maagap upang bigyan ng babala ang iglesia sa Colossus Church. Okay. Sapagkat nakikita niya na mayroon tinatawag na danger, threatening heresy na lumalaganap doon sa iglesia ng Colossus. So, apektado nito yung Colossians believer. So, ano yung heresy na sinasabi natin? Okay. Ang heresy is a belief that is inconsistent with what the Bible says. It is often attributed to the instructions of a false prophet. An alternate phrase for heresy is false teaching. Ibig sabihin, doon sa heresy na kumakalat doon sa Colossus Church na gustong agapan ni Apostle Paul, ito yung mga false teaching. Ito yung mga teaching na galing sa philosophia, sa worldly philosophy, na kung saan galing ito sa human ideas. Okay. At ito, Apostle Paul stressed, no, that kasama nito yung mga teaching patungkol sa astrology. Ito yung signs and spirits of the planet and the stars. So, pag tinignan yon,
parang meron na silang gustong ipamahaging idea sa mga tao. Another thing, he stressed na yung simplicity ng gospel ay kanilang binabago. They attack the simplicity of the gospel. At karaniwan yon ay nagkakaroon ng tinatawag na sinasabing enlightenment doon sa pagtuturo ng mga false teaching na yan sapagkat ito ay nadya-justify nila. Those beliefs, those worldly philosophy ay kanilang nadya-justified. Kung kaya't ipinakakalat nila na itong mga worldly philosophy na ito ay original. Ito yung talagang totoo. So, tulad halimbawa ng mga rituals and traditions, kasama ito doon sa mga false teaching na pinapakalat ng ibang mga mayroong ibang pananampalataya. So, si Apostle Paul ay maagap. Nakita niya at nalaman niya yung pagkalat ng false teaching doon sa Colossus Church. Kaya siya ay kumilos. Maganda po sa atin na pag may nakikita tayong problema, ang kinakailangan ay action agad. We should not wait for a time para ang isang problema ay lumaki pa at pagkatapos doon tayo kikilos pa. So, pag nakikita na yung problema, at meron ng problem, meron ng threat, no? Especially sa iglesia, kilos na po tayo. At bigyan ng babala, at sabi niya nga dito sa ating beware, kinakailangan mag-ingat. So, tingnan natin, ano ang sinasabi sa atin ng Panginoon? Be on guard against false and worldly philosophy. Sabi doon sa verse 8, New King James Version, sabi dito, beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to the basic principles of the world, and not according to Christ. Sa King James Version, kung titignan po natin, sabi doon, beware lest any man spoil you. Kung titignan po natin, ang ibig sabihin ng beware, sa Greek word blepete, means to take heed, look out, guard yourself. At sabi naman doon sa King James Version, spoil, sa Greek word solagogio, means to lead into captivity or slavery. Okay. Kaya nga't ang sinasabi ni Apostle Paul, beware of those worldly philosophies sapagkat itong mga bagay na mga katuruan na ito, magiging captive tayo. Magiging slave tayo dito. Kung natatandaan natin, 100 years ago, naging slave ang ating bansa sa katuroang hindi naman tama. Medyo tama ng kaunti, pero mali. Okay. Ang sinasabi natin doon, yung mga tradition na ipinukol sa utak, sa isipan natin, nung mga unang mga taong nagpunta dito sa ating bansa. Kung kaya't dahil doon, naging captive ang ating mga mamamayan. Doon sa faith, yung pananampalataya na yon, na kung saan sinasabi nila na dito na ako mamamatay sa pananampalatayang ito. Okay. Dito na ako nabuhay, ito na nakilala ko. Kaya makikita po natin, pag naging captive tayo ng mga philosophy o kaya yung maling pananampalataya, nagiging slave tayo. Nagkakaroon tayo ng tanikala at hindi tayo makawala doon sa mga principle na yon. Kung kaya sabi dito, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love of the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh,
The lust of the eyes and the pride of life comes not from the Father, but from the world. Tandaan po natin na dito sa mundong ito, marami tayong pwedeng marinig na katuruan. Punta ka lang sa social media, marami yan. Okay, but then, if we will not be cautious, kung hindi tayo mag-iingat, marahil tayo ay mabibihag at marahil tayo ay madudupilas at madadapa doon sa mga katuruan na yon. Sino ba ang nag-imbento ng philosophy? Ano ba ang philosophy sa Tagalog? Filosofiya. Okay, nandoon rin yun filosofiya . So, kung natatandaan niyo po si Socrates, okay, Socrates of Athens, he is considered as the father of Western philosophy. So, may mga philosophy na nanggagaling sa tao na maganda, na pwedeng magamit sa buhay natin, na pwede nating kunan ng tinatawag na idea o kaya pwede nating makuha yung ibang sustansya nito. But because this is coming from human ideas, okay, wag sana tayong mabihag ng mga ideas na ito. Some men are in genuine search for truth and reality. Totoo po yun. Lahat po tayo gusto nating saliksikin yung tinatawag na katotohanan at yung reality, lalong-lalo na dito sa buhay natin. Kung ano ang maisipan ng tao, tumingin sa taas, tumingin sa universe, nagkakaroon na kaagad ng idea, kaya ganito. But then, nadya-justify naman nila. So, other persons have novel ideas of philosophies about truth and reality. Okay. So, yung kanilang mga ideas fresh, na first time na narinig ng tao, kung kaya't, okay, itong mga tinuturo nito, ito siguro ang totoo. So, wag po tayong maging complacent. Dapat lagi natin pong susuriin yung ating mga nakikinig, naririnig na mga katuruan. Especially when it comes to worldly philosophy. Okay. Those worldly philosophy is philosophy that follows the very same traditions that men have followed down through the ages. Tulad halimbawa sa atin, dito sa ating bansa. Okay. May mga bagay-bagay na filosofiya dito na nagiging kultura na o kaya tradisyon. Pag sinabi nating utang na loob, ano ang ibig sabihin yon? Utang na loob. Itong tradition, itong kultura na ito ng Pilipino ay medyo mabigat sapagkat ang utang na loob ay isang bagay na ginawa mong pabor doon sa isang tao na in the future, you expect something from him. Tinulungan kita, ngayon lalapit nga ako ngayon sa iyo, wag na wag mo akong hindi tutulungan sapagkat may utang na loob ka sa akin. So, masama, mabuti, mali. Itong kultura, itong filosofiya na to. Sabi ng isang kapatiran, o kaya sabi ng isang tao, magkita tayo doon sa isang lugar na ito. Saan tayo magkikita? Malapit doon sa kanto. Anong oras? Ikaw ang bahala kung anong oras. Anong oras ba? US time, Japanese time, o Filipino time? Pag sinabi niyang Filipino time, umasa ka na yung pagdating niya doon ay hindi eksakto doon sa oras. Dito sa ating bansa, pag sinabing, ako na ang bahala, bahala na ako dyan. Ano ang ibig sabihin yon? Bahala, ako ang bahala dyan. Bahala na ako dyan. So, yung ibig sabihin yon ay, yung tao ay humihingi ng pabor. Okay, sabi niya, gawin mo lang ito. Sige na, pagbigyan mo na ako. Isang beses lang, gawin mo na ito.
Pag nagawa mo yan, bahala na ako sa iyo. Ano ang ibig sabihin yon? So, itong mga ideas o kaya mga filosofiya na nagiging kultura na ng ating bansa ay sometimes it is not good. Bakit? Sapagkat ito'y galing sa idea lamang ng tao na nagiging tradition na kultura na ng ating bansa. Worldly philosophy that searches for reality by using the rudiments of elementary knowledge of this world. Ano ba yung rudimentary? Rudiments. Okay. Yung rudiments, ito yung yung mga tinatawag na elementary knowledge, elementary or basic things na kung saan ito yung mga fundamentals na dapat matutunan ng tao sa pamamagitan ng mga bagay-bagay na nakikita sa ating kapaligiran. Worldly philosophy uses only human knowledge and worldly tradition. Okay. May isang bagay doon sa ng ating Panginoong Jesucristo na kung saan nung nakita ng mga Pariseyo yung mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo na kumakain, pero hindi sila naghugas ng kamay. Okay. So, binalikan ng Pariseyo ang ating Panginoon. Bakit ang mga disipulo mo hindi sumusunod sa mga tradisyon ng iglesia? Okay. Kasi supposed to be, there should be ceremonial washing of hands, yung mga ritual na dapat gawin nila, pero nakita niya na hindi nagagawa ng mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit ang balik ng ating Panginoong Jesucristo, talaga bang totoong sumusunod kayo sa commandment ng ating Panginoon Diyos? Tulad halimbawa yung batas na galing kay Moses na binigay ng Panginoon, honor your father and your mother. Sinusunod niyo ba yon? Tapos sabi ng ating Panginoong Jesucristo, bakit po? Kasi during that time, itong mga Pariseyo na ito ay ini-encourage yung mga tao na magbigay sila ng tinatawag na kurban. Kurban, C-O-R-B-A-N. Itong kurban na ito yung mga devoted gift para sa ating Panginoon Diyos. Okay. Pag sinabi ng isang mananampalataya noon, ng isang believers or unbelievers na I will give these things. Ibibigay ko itong estate na ito. Ibibigay ko itong lote na ito. At pag sinabing my good is korban, ibig sabihin yon, yung binigay mo is legally binded that belongs to the temple. Ibig sabihin yon, officially, na yung kurban na binibigay mo, estate or whatever it is, gifts, lote, kung ano pa man, pag sinabi mong, my goods is kurban, legally binded that it belongs officially sa temple. Ang nangyayari nyon, pinipilit ng mga Pariseyo yung mga tao na ini-encourage na magbigay ng kurban kahit na mahirap sila. Kung kaya't instead na yung mga anak ng mga magulang ay magkaroon sila ng magandang relasyon ng kanilang mga parents, nagkakaroon sila ng problema. They suffer. They suffer sapagkat yung kanilang ari-arian ay pinilit na ibigay doon sa mga Pariseyo. Kung kaya't ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, you nullify the Word of God by your tradition, but you have handed down and you do many things like that. Ito yung kadalasang nangyayari during that time. At kahit na sa kapanahunan natin ngayon, ito rin po yung makikita natin. Human knowledge, worldly traditions. Okay. And worldly philosophy looks only doon sa elements or materials in this world
and seeks the answer to life. Dito, nakikita natin dito sa buong mundo, everything is physical and material. Dito tayo kumukuha ng mga bagay-bagay na idea natin na para masunod natin sa buhay natin. But a philosophy based upon the world is useless in finding permanent answers and solutions to life. Lahat ng mga bagay na ito ay useless sapagkat hindi mo makikita ang talagang permanenteng answer at solution sa buhay natin. So 1 Corinthians 3 verse 19 to 20, ang sabi doon, "For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He catches the wise in their own craftiness. And again, the Lord knows the thoughts of the wise, that they are futile." Ang mga marunong dito sa mundong ito ay, sabi ng ating Panginoon, yung wisdom, yung knowledge ay futile. Sino po ang nakarinig na ng salitang cryonics? Cryonics. Cryonic is an experimental area of research in which the bodies of the clinically dead are frozen at negative 196 degrees. So, later be resuscitated by future medical advances. Ito pong cryonics na ito, yung clinically dead na tao, okay, basta sinabing clinically dead, ito yung nahinto na yung circulation ng kanyang blood at wala na siyang hininga. Itong tao na to, isasubject ito doon sa freezing container at negative 196 degrees centigrade. At doon mananatili ito. Anong purpose? Purpose that in the future, because of medical science, ang tao na yon ay mabubuhay. So they expect life after death doon sa tao na yun. So kita po natin yung kaisipan ng tao. Sa Amerika po, I know na mayroon 3 company na gumagawa niyan. Isa sa Russia. So mayroon silang mga patients, pero hindi gaano marami ang patients nila. Pero mayroon naniniwala na pag sinubject ang tao doon, they will be resurrected in the future by some medical science. So, nakikita po natin dito yung karunungan ng tao na kahit na yung imposible, gusto nilang gawing posible. But believe, brethren, isa lamang ang nakakagawa ng ganon. Kung nalalaman natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang patay na si Lazarus, by means of word lamang, salita lamang, nabuhay si Lazarus. But in here, because of human wisdom, knowledge, and because of future medical science, iniisip nila na magagawa nila yung ganon. Mare-resurrect yung tao, yung life, yung kanyang kamatayan ay matatransform na sila ay mabubuhay. So, only God can resurrect a dead person. Keep in mind that man needs life. Ang tao po talagang gusto ang buhay, yung totoong buhay, true life. Real life, a life that is abundant and eternal, that does not become diseased and suffer accident and death. Ang gusto po ng tao, magkaroon ng talagang tunay na buhay. Ngunit mga kapatid, ito'y hindi mangyayari kung gawa lang ng tao. Only God can do miracle. And the miracle of God is final. The miracle of God is true. Every impossible things, kayang gawin ito ng ating Panginoon. Man needs a true word,
a real word, a genuine word, a purposeful full word. But then, all of these things are futile. Sapagkat ang mga bagay na iniisip, ang mga bagay na gagawin, all of these things, elements and materials, dito lamang po yan sa sanlibutan na yan. So, we cannot make a corruptible to move over into the world of incorruptible. Hindi natin pwedeng mailagak yung corruptible doon sa magiging incorruptible. Bakit? Sapagkat corruptible nga nagdidike nga nagpe-perish nga Hindi natin pwedeng i-move on ito doon sa world of incorruptible. Okay? Yung natural cannot move over into the world of spiritual because it is already natural. So, yung mortal, hindi natin pwede itong ilagak doon sa mundo ng immortal sapagkat it is mortal. So, maraming bagay dito sa mundong ito na kinakailangan maunawaan natin. Man is just totally incapable of penetrating or moving over into the spiritual world or spiritual dimension. Hindi capable ang tao na ipenetrate nila yung mga bagay-bagay na spiritual. Sapagkat papaano sila makakamove sa mga spiritual na bagay kung they are natural. So, tingnan po natin na bawat karunungan dito sa mundong ito ay permanent lamang. Kayo pa naniniwala na itong daliri na ito kayang wasakin ang isang syudad? Itong daliri na to. Ano ang gagawin ng daliri na to? Sa pamamagitan ngayon ng technology, pindot lamang ang kinakailangan para pasabugin ang isang area. Nuclear explosion. Very inhuman. Okay. Kung makikita, damaging. So, dahil lamang sa karunungan ng tao, okay, because of worldly philosophy, I would like to be dominant from any other country in the world. Kung kaya't meron siyang ganitong klase ng kapangyarihan. Isang pindot lamang at minsan kung dalawa o tatlo, ang short-term effect nito ay millions will be killed and a damage doon sa area na kung saan itong nuclear ay nag-explode. Short-term yon, but long-term, yung epekto ng pagsabog na yan doon sa hindi inabot, mayroon tinatawag na radiation na sometimes cause cancer o kaya genetic damage. So, kaya nga ang sinasabi dito ng ating Panginoon, futile ang lahat ng mga bagay na ito. Ngayon, kung itong lahat ng mga bagay na ito ay nakikita natin dito lamang sa lupang ito, anong sabi ng ating Panginoon? Jesus Christ is the source of reality and truth. Ang Panginoong Hesukristo lamang, siya ang source ng katotohanan at realidad sa buhay ng bawat tao na kanyang nilalang dito sa mundong ito. Sabi sa verse 9 and 10, "For in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily, and you are complete in Him, who is the head of all principality and power." So, tingnan po natin ang ibig sabihin ng dwell. Dwell, katoikeia, sa salitang Greek, means to be at home, to be permanently settled and present.
So, for in Him, ang ating Panginoong Jesucristo raw, dwells. Ibig sabihin ng dwells, permanently settled and present. So, yung fullness, ano ang ibig sabihin ng fullness? Sa Greek, pleroma, means that not a single part of God's nature is lacking in the nature of Christ. Ibig sabihin, ang nature o yung deity ng ating Panginoong Jesucristo ay complete. Yung nature ng kanyang pagiging Diyos, wala ni isa man ang nagkukulang. So, kung ano ang nature ng ating Panginoon Diyos, our God the Father in heaven, that's the nature of the Lord Jesus Christ. Kaya doon sa mga taong naghahanap ng katotohanan, especially yung mga nanonood sa ating live streaming, there is no other person na kung saan makikita natin at matatanggap natin ang katotohanan. Ang katotohanan ng buhay na kung saan siya ang nagbibigay ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Life eternal. Titingnan natin dito. So, yung deity ng ating Panginoong Jesucristo. No? So, the world, itong mundo na ito, itong sanlibutan na ito, cannot tell us how to conquer evil and death. If we seek the truth in the world, we are left short, incomplete, unfulfilled, and in error. Kung dito natin titingnan sa mundong ito, yung katotohanan at yung realidad ng tunay na buhay, hindi natin makikita dito sa mundong ito. Ibig sabihin, we are left short, incomplete, and unfulfilled. Christ is the revelation of God of truth and reality. Sapagkat Christ is the fullness of God, Christ is God Himself who came to earth. Isa-isahin po natin yan. So, believers are complete in Christ. Christ is the head of all principality and power, that is no rule, authority, or power stands between God and man. Tingnan po natin. Christ is the fullness of God. Christ is God Himself who came to earth. Okay. Sabi sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made Himself of no reputation, and took upon Him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in the fashion as a man, He humbled Himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Okay. Ang ating Panginoong Jesucristo po ay yung full nature niya at yung kanyang being as God, ito po ay tulad ng nature at being ng ating Diyos Ama sa langit. Okay. That the fullness of God has always dwelt in Christ even before He came to earth. Bago ang ating Panginoong Jesucristo na nabuhay dito sa mundong ito, yung fullness ng God, ng bilang isang Diyos, ay nasa Kanya. And the fullness of God dwells in Christ when Christ was walking upon this earth in a human body. Okay, tingnan po natin. So, nung nandito ang ating Panginoong Jesucristo at nagkatawan tao, yung fullness ng kanyang pagka-Diyos ay hindi po nawawala. Nandoon pa rin yung nature niya as God. But then, yung sinasabi dito, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. But then, He is God. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos.
nabuhay siya dito bilang isang human being. And He operates in the power of the Holy Spirit, ang ating Panginoong Hesukristo. So, yung single nature ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, okay, ay hindi pwedeng mangyari sapagkat full ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Yung fullness ng kanyang pagka-Diyos. At yung sinasabi natin na yung kanyang pagka-Diyos lives permanently sa Kanya. Okay. So, He was not, yung kanyang fullness, pagiging Diyos, was not just a temporary. Hindi yun gift lang sa Kanya. Na baka isipin natin, special gift lang yun sa Kanya. Hindi po. Sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos. So, ang ating Panginoon Diyos ay full. Sinasabi natin dito na complete. Christ is the fullness of God. Christ is God Himself who came to earth. Ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos na kahit na nung nandito siya sa mundong ito, nandoon yung nature ng kanyang pagka-Diyos. Okay. Every believers are complete in Christ. Ang mga mananampalataya raw ay complete in Christ. Bakit complete? Sapagkat, sabi doon sa sabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30, but of Him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God, and righteousness, and sanctification, and redemption. Complete raw ang mga mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Kasi yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang pagkamatay, yung kanyang pagkabuhay na maguli, those things are complete. Wala nang pwedeng idagdag doon. Kung kaya't tayo na mga mananampalataya who receive the Lord Jesus Christ, who accept the Lord Jesus Christ, ay kumpleto. We are heirs and co-heirs of the Lord Jesus Christ. Believers receives wisdom, righteousness, sanctification, and redemption. Bakit? Sapagkat yung wisdom, nasa atin yung karunungan patungkol sa ating Panginoon Diyos. Nasa atin yung banal na Espiritu na nagiging guide natin habang tayo ay nabubuhay dito sa mundong ito. Yung the origin, purpose of our life here on earth, alam po natin bilang mananampalataya. Righteousness, because we understand the evil in this world, both sin and death, and that we know the only way to attain righteousness is through Christ. He Himself bore our sins in His body on the tree, that we might die to sin and live for righteousness. By the stripes of the Lord Jesus Christ, we are healed. So, yung righteousness ng ating Panginoon ay nasa atin. So, being believers, we receive wisdom, righteousness, and sanctification, and redemption. Okay, sapagkat there will be a time that we will receive our complete and full redemption. Kailan yon? Sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, yung full redemption natin bilang mananampalataya ay ating makakamit na. Believers receive the fullness of Christ's nature. Every believers receive also the fullness of life now. Bakit? Sapagkat sa buhay natin ngayon, we have an abundant life. Yan ang pangako ng Panginoon sa atin. That we might have an abundant life, that our life here on earth, magkakaroon tayo ng tinatawag na joy sa buhay natin. Every necessities of life
including food, clothing, and shelter. Ito ay pinagkaloob ng Panginoon sa atin bilang mananampalataya. So, the fullness of life now, we enjoy it sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. And we receive the fullness of tinatawag na life eternal. Bakit? Sapagkat yung kaligtasan ay nasa atin na. Even though wala pa tayo doon sa ating pupuntahan na destination, ang kaharian ng Panginoon Diyos, dito sa lupang ito, nararanasan na natin yung tinatawag na eternal life. Yung salvation na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Bakit? Sapagkat tayo po ay mayroong comfort, mayroon po tayong peace, at laging alam natin na kasama natin ang ating Panginoong Hesukristo. So, ito po yung mga bagay-bagay na dapat po nating malaman bilang mananampalataya. Yung fullness ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo bilang believers, kumpleto ang ipinagkaloob niya sa atin. Sabi doon sa Matthew chapter 28, okay, kung titingnan natin, sinasabi doon, yung pangatlo, Christ is the head of all principality and power, that is no rule, authority, or power stands between God and men. Ngayon, tingnan natin ngayon itong Matthew chapter 28, verse 18 to 19. Sabi dito, and Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Sabi sa John chapter 3 verse 31, he who comes from above is above all. He who is of the earth is earthly and speaks of the earth. He who comes from heaven is above all. Christ is the head of all principality and power. Every authority has been given sa ating Panginoong Hesukristo from God the Father. Kung kaya't ito'y isang magandang bagay sa atin na panghawakan natin yung tinatawag na blessings na ipinagkaloob ng Panginoon Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Maraming bagay ang dapat natin maunawaan na pangako ng ating Panginoong Hesukristo na dapat maangkin natin. Pero hindi ito mangyayari kung halimbawa wala tayong kaalaman sa salita ng ating Panginoon. So, everything falls down doon sa pagkaalam natin, doon sa salita ng ating Panginoon Diyos. And it is very miserable kung halimbawa mananampalataya tayo na hindi natin alam yung purpose natin dito sa lupang ito. Ano ba ang purpose natin dito sa lupang ito? Sometimes, naliligaw tayo ng ating kaisipan dahil maraming bagay tayo nakikita dito sa mundong ito. But then, the very purpose na kung bakit tayo ay tinawag ng ating Panginoon Diyos ay para manatili sa Kanya at para tayo ay magsamba at tayo ay dapat isurrender natin ang ating sarili sa ating Panginoong Hesukristo. So, with all these things na ating nakita, no? Sabi dito, the fullness of life and the answers to truth and reality do not come from a philosophy, but from a person, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen ba tayo doon? Bago tayo magtapos, meron akong isang kwento. Okay. Kwento ko sa iyo. May isang executive. He is high paid. Siya ay
malaki ang kanyang kinikita as an executive. So, nanaginip siya. Siya raw ay namatay. Okay. Nung namatay siya, nandoon siya sa pearly gates kasama ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, tinatanong siya, saan mo gustong pumunta? Sa langit o sa impyerno? Nag-isip siyang ganon. Sabi niyang ganon, siguro gusto ko munang makita kung ano ang nasa impyerno. So, biglang may video na nag-appear sa kanya at nakita niya yung senaryo doon sa impyerno. At doon nakita niya, nagkakaroon ng kasiyahan. Yung mga babae nagbabalibol sa beach, nakabikini, at nandoon yung ibang mga lalaking matitipuno na nag-iinuman. At hindi lang yon, nakita niya na yung mga tao ay talagang big time na ang kanilang mga sasakyan ay Rolls-Royce, BMW, at yung mga talagang mamahaling sasakyan. At yung mga damit nila, branded lahat. Branded ang kanilang mga damit. Okay. So, sabi niyang ganun. Ganun pala sa impyerno. Ngayon, I would like to have a glimpse doon sa langit. So biglang nag-appear na naman yung video. May video na lumabas at nag-appear doon sa kanyang harapan. Ang senaryo sa langit. Ang senaryo sa langit na nakita niya, maraming tao. Pero yung mga tao na yun, mga senior. Mga senior yung tao doon. So, old men. Okay. Ang ginagawa ng mga senior na yon, nakaupo sila sa bench, sa park, at nagpapakain sila ng mga ibon. So nakita niya yon. Pero yung background yon, mga anghel. Sabi niya, okay rin naman dito sa sa heaven, pero mas gusto ko doon sa hell. Noon sinabi niyang, gusto ko doon sa hell, bigla baka mong, ano ba itong napuntahan ko? Bakit ang init-init dito? So, hindi niya alam, nandoon siya sa impyerno na napakainit. Sabi niya, Peter, ano ba to? Nasaan na yung mga babaeng nakabikini? Nasaan na yung mga magagandang sasakyan? Nasaan na? Sorry, Peter. Yun nakita mo ay demo tapes na ipinakita lang sa iyo ni Satan. So, meaning to say, false advertising yun nakita mo. In other words, fake news yung iyong nasagap. So, kaya ko po nakwento sa inyo ito. Dahil dito po sa mundong ito, maraming bagay na talagang mahihikayat po tayo. Kaya nga, ang sinasabi dito ni Apostle Paul, beware. Baka tayo ay madaya ng worldly philosophies ng mga bagay dito sa sanlibutan na ito. Mag-iingat po tayo. Sapagkat dito sa mundong ito, ay talagang every deception, madideceive po tayo sa lahat ng makikita natin, sa lahat ng bagay dito sa mundong ito. So, let us beware at tandaan po natin na ang life and the answers to truth and reality ay makikita lamang at matatanggap lang natin sa ating Panginoong Hesukristo. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa iyong banal na salita. Ang salita mo, Panginoon, na nagbibigay ng encouragement sa amin, O Lord God, that dito sa panahon namin, Panginoon, tulungan mo kami na kami ay mag-ingat sa lahat ng bagay dito sa mundong ito. Help us, O Father God, that we may not be deceived sa lahat ng mga
philosophies, worldly things dito sa mundong ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Help us, O Father God, to discern everything, O Lord God, sa labas ng iglesia. And even, O Father God, help us, O Lord God, that we may discern every plans and schemes and wiles of the enemy. And we help us, O Father God, that we may rebuke all those things in our life. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat kayo lamang po, Panginoon, ang nagbibigay ng encouragement sa buhay namin. Every reality in life. Lahat ng katotohanan, because you are the way, the truth, and the life. Nasa inyo, Panginoong Jesucristo. Kung kaya't, Panginoon, maraming salamat sa iyong ipinagkaloob na pagpapala sa amin. The blessings, the gift of eternal life, na kung saan, Panginoon, habang kami ay nandito sa mundong ito, ay nararanasan na namin yung buhay na walang hanggan na ipinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat, Father God, as we wait continuously for our final redemption sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Maraming salamat sa inyo ang lahat ng papuri, kadakilaan, kapangyarihan, sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, at ang lahat po ay magsasabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.